Praise God. Okay. Una-una po sa lahat, tignan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo muna sa kanya na God loves you. God loves you. God loves you. Mayos kayo kasi Amen. Ang aking babahagi sa inyo ngayon is continuation ng ating topic last time. Ano yung ating topic last time? Sino nakakaalala? Praise God, God is love. Ano? At least andun yung diwa. Okay, ang ating topic last time is God's love, the foundation of all love, o ang pag-ibig ng Diyos, ang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. Dahil month of February ngayon, ay ang aking babahagi sa inyo ay patungkol pa rin sa love o pag-ibig. Can you repeat the word love? Love. Until matapos ang February, ay patungkol sa love o pag-ibig pa rin ang aking babahagi sa inyo. Bali, 4 series topic of love ito. Kaya baka makuha natin yung first Friday ng March. Kasi isang Friday na lang ang natitira ngayong February. This time, ang aking babahagi sa inyo ngayon is the greatest love story ever told. O sa Tagalog, ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na sinabi kailanman. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa fellowship, Panginoong Diyos. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan kanina. Salamat sa iyong mga awitin, Panginoong Diyos. Ito po ay nakakatulong to minister in our hearts. Maraming salamat. Una po sa lahat, cleanse us, forgive us, pakalinisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoong Diyos. Indeed, this time, let the Holy Spirit touch our heart, teach us, rebuke us, and lead us. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, the greatest love story ever told, o ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na sinabi kailanman, ay hindi isang kwento ng panandaliang pag-iibigan or short-lived romance story. Ngunit, ito ay ang walang hanggan or eternal at sakripisyong pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Mula pa sa paglikha in the beginning of creation, of His creation, hanggang doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, ay andon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Can you imagine that, mga kapatid? Napakadaling isipin yung distance ng time, pero grabe umaapaw ang pagmamahal ng Diyos hanggang ngayon. Amen? Amen. Ipinakita ng Diyos ang kanyang hindi natitinag na pagmamahal sa atin. God has demonstrated His unwavering love for us. Ang pag-ibig na ito ang pinakasukdulang halimbawa para sa lahat ng relasyon. If we say pinakasukdulan, ibig sabihin the most radical, the most supreme or climax. God's love is the ultimate example of all love for all relationships. Wala nang iba. Yan na yung pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig sa lahat ng pag-ibig para sa ating mga relasyon. Dahil ito'y nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Sakripisyo or sacrificial at walang condition or unconditional. Tuklasin natin kung paano tayo hinuhubog ng kwento ng pag-ibig ng Diyos doon sa paraan sa pagmamahal natin sa iba at ini-encourage tayong ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat aspeto ng ating buhay. Ano yung challenges dito, mga kapatid? I need to make sure na naiintindihan niyo ang bawat sinasabi ko dito, ha? Ano yung challenges sa atin dito? It challenges us to reflect His love in every aspect of our lives. This time, ang gawin natin ay suriin ang kwentong ito, the God's love story, at tignan kung paano tayo tinatawag nito na magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay, this is the objective of this sermon. The objective of this sermon is to illustrate God's love story with humanity
demonstrating how His sacrificial love is the greatest or ultimate example for relationships and challenging us to reflect that love. Ano yung love na yun? Which is the love of God in our own lives. Upang ilarawan ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ipinapakita kung paano ang kanyang sakripisyong pag-ibig ang pinakasukdulang halimbawa para sa mga relasyon. At hinahamon tayong ipakita ang pag-ibig na iyon na siyang pag-ibig ng Diyos sa ating sariling buhay. Okay, ito yung ating mga points, mga kapatid. Point number 1 natin is God's love pursues us. Ang pag-ibig ng Diyos ay humahabol sa atin. Ang ganda, no? Tingnan natin sa Romans chapter 8, verses 38 to 39. Romans chapter 8, verses 38 to 39. It says, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." The point here is, God's love is relentless, overcoming every obstacle to reach us. The word relentless sa Tagalog, ano yung Tagalog ng relentless? Praise God. Ano yun, Kuya? Walang pakundangan, walang humpay, o hindi humuhupa. Okay, sa other term is malupit. Malupit ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi humuhupa, kundi tuloy-tuloy at hindi nagbabago. Kasi nga, that is the very nature of God. God is love. Amen? Amen. According to 1 John chapter 4, verse 16. Can we read that scripture? It says, "So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him." Again, the point here is God's love is relentless, overcoming every obstacle to reach us. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang humpay o hindi humuhupa na malampasan o pagtagumpayan ang bawat balakid na maabot tayo nito. And Romans chapter 8 ay itinuturo na wala, teaches that nothing. Ano sinasabi doon sa ating binasa? Sa Romans chapter 8, verses 38 to 39, it says, "Neither death nor life, angels nor demons, the present nor the future, can separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." Amen? It is very clear na ang heart ng Diyos, ang bawat tao ay maligtas sa kapahamakan at sa impyerno dahil mahal na mahal niya ang tao. Amen. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Praise God. Okay, 1 Timothy chapter 2, verse 4. It says, "Who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth?" Yan ang nais o ang heart ng Diyos para sa sangkatauhan. He wants all people to be saved. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Ayaw ng Diyos na maimpyerno ang tao dahil mahal niya ito. Kaya hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa hell, kundi ang kasalanan ng tao mismo. And by refusing the love of God that is in Christ Jesus, our Lord, ang nagdadala sa tao sa hell. Ano nga ulit ang kabayaran ng kasalanan? Amen. Praise God, no? Alam natin yun, Romans chapter 6, verse 23. Sabi sa Tagalog, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ang kamatayan na yan is not just the physical death, but the second death or eternal death. Revelation chapter 20 verse 14, it says, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire." The lake of fire is the second death. Totally separation from God, kaya eternal. Ito kasi ang mindset ng tao eh. Lagi nilang sinasabi, God is love. Kaya wala silang pakialam kung ano man ang ginagawa nila. Ito man ay masama o hindi. Ni magsimba nga eh ayaw. Pero there is second death or eternal death na tinutukoy sa Bible. Kaya nga, God is just. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi siya magiging makatarungan kung yung gumagawa pa rin ng kasalanan at yung nagsisikap na sumunod sa Diyos ay pareho lang pala na papasok sa langit. Balik tayo sa ating pinag-uusapan na God's love pursues us. Ang pag-ibig ng Diyos ay humahabol sa atin. Tandaan, recognize o kilalanin na ang Diyos ay palaging nagsusumikap or pursuing ng isang mas malalim na relasyon sa iyo. Kahit nasa iyong pinakamahina na sandali, even in your weakest moments. Sa iyong mga relasyon, sikaping ipakita ang ganitong uri ng pag-ibig sa pamamagitan ng nananatiling tapat at matyaga or by staying committed and persistent kahit na may mga pagsubok na dumating. Amen? Amen. Praise God. Okay, point number 2 natin. Point number 2 natin is God's love sacrifices for others. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasakripisyo para sa iba. Let me read to you Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. It says, "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish." The point here is, true love is willing to sacrifice for the good of the other. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. 1 John chapter 3 verse 16, it says, "We know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for one another." Tingnan nyo in both Ephesians chapter 5 verses 25 to 27 and 1 John chapter 3 verse 16, Christ's love for the church is the ultimate model of sacrificial love. Anong kanyang ginawa? He gave His life to cleanse and sanctify the church. Sino ang church? Tayo. Amen? O ang lahat ng mga Kristiyano. Amen? Sinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Inialay ang kanyang sarili. Siya'y namatay on our behalf na dapat tayo ang mapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At siya lamang ang perfect sacrifice na makakagawa niyan, kaya hindi rin required sa atin na magpapako sa krus literally. Again, sinakripisyo ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa lahat ng tao. Pero ang magbe-benefits lang yan ay ang mga totoong tumanggap at sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Sa pag-aasawa o pakikipagkaibigan, unahin ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa iyong sarili. Tulad na ginawa ni Kristo para sa mga Kristiyano. Mahirap, no? Amen. Pero may mga ganyang
kapamilya, kapatiran, o kaibigan natin na makita mo talaga sa kanila yung caring and loving nila nang walang inaasahang kapalit. Amen? Meron ba tayong mga kakilalang ganon? Kuya Rodel. Praise the Lord, no? Oh, special mention. Naririnig mo sa kanila yung, ang mahalaga, mayroon ka? No? Huwag na ako. Okay, sa'yo na to. Gamitin mo to. Mayroon na ako yan. Mga ganun ba? Kumbaga, mapagbigay. Amen? Isang halimbawa rin, tulad sa ating mga OFWs. Hindi ba mas inuuna natin ang pangangailangan ng ating mga pamilya kaysa sa ating sarili? Amen? Amen. Praise God, no? Yung iba nga, cup noodles lang, itlog. Itlog, Oh, one. di ba? Nagsasakripisyo tayo para sa kanila. Indomie, one. Amen? Yung pamilya chicken joy. Mga kapatid, huwag yun namang, huwag kayong papayag na puro itlog lang. Kumain naman kayo ng masarap. Ano po? Amen? Ilibre nyo naman yung sarili nyo minsan. Di ba? Magkape-kape, kain-kain. Ano po? Okay, sama tayo sa group ng JCL ba? Amen. Bilis mo kayo mga kapatid. Hindi ako nakakasama, no? Praise God. Okay, nagsasakripisyo tayo para sa kanila. Amen? Kabilang na dyan yung malayo tayo sa lugar sa kanila. Di ba? Napakahirap ng ganun. Kung maaari, ayaw nating malayo sa kanila, di ba? Yung iba nga, puro pagtitipid ang ginagawa dito para lang may mas malaking maipadala sa pamilya sa Pilipinas. Di ba? Yung kahit wala tayo basta't, meron sila. Meron ba tayong ganyang pag-ibig? Yung iba nga, tinitiis ang sobrang init. Pero hindi nila alam yon sa Pilipinas. Ano po? Kasi sarap buhay nila doon eh. Ang iba nga naririnig ko sa ating kapwa-OFWs, sabi nila, mangungumusta lang daw yung kanilang magulang, asawa, anak kapag salary day na. Amen? Katotohanan yan, di ba? Amen? May calendar sila. Praise the Lord. Alam na yung araw na ano eh. Tapos pag na-delay ka pa ng araw, magagalit pa sila, ano po? Huwag ka na umuwi. Amen. Ito ang dapat nating gawin, mga kapatid. Practice sacrificial love in small ways daily. Kahit nasa maliliit na paraan, araw-araw. Tulad ng pagbibigay ng iyong oras o pagtulong sa isang taong nangangailangan. Amen? I'm not talking inside the church only, ha? Hindi ko alam kung anong ginagawa natin sa labas ng church. Baka nga mas matulungin ka pa sa labas ng church. At huwag na huwag kakalimutang patuloy na magbigay ng suporta at pagmamahal sa mismong pamilya. Ito ang sinasabi ng Biblia sa taong hindi nagmamahal at hindi nagsusuporta sa kanyang mismong pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sabi dito, ang sinumang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Praise God. Okay, point number 3 natin. Hanggang point number 4 lang naman tayo. Point number 3. God's love is action-oriented. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakatuon sa action. Our scripture here is on John chapter 15, verse 13. King James Version ko siya babasahin. It says, "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends." The point here is, love is not just a feeling, but is demonstrated through actions. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi na ipapakita sa pamamagitan ng mga gawa. In John chapter 15 verse 13, ay nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang pag-ibig, that the greatest love
ay kinasasangkutan ng pag-aalay ng buhay para sa iba. It involves laying down one's life for others. Tulad sa sinasabi ng ating scripture na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang aksyon na ito ni Kristo, ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa iba, ay nagpatunay ng kanyang pag-ibig sa tao. Sabi nga doon sa ating kinanta, ano yung, pinatunayan mo, di ba? Sa buong mundo. Praise God, no? Hindi lamang sa kanyang mga salita. Ganyan kasi ang ating Panginoon. Kung ano ang kanyang sinasalita ay ginagawa niya. Amen? Let us show love through tangible actions. If we say tangible, ay nakikita, nadarama, at totoo. Hindi natatago sa mga matatamis na salita lamang, sa mga promises lang na napapako. Let our love be action-oriented. Nakafocus sa mga gawa, hindi lang sa salita. Napakadaling magbitaw ng salita, pero saan ang patunay? Amen? Yes, it's true. Ganda ng ngiti ni Sis LJ, no? Mukhang nakaka-relate, no? Marami sigurong nangako sa kanya, no? Praise the Lord. Yes, it's true, mga kapatid. Words of love are meaningful, but actions reinforce them. Ang mga salita ng pag-ibig ay makabuluhan, makulay, nagpapangiti pa nga sa ating puso, di ba? Ngunit, ang mga aksyon ay nagpapatibay sa mga words of love. Katulad ng halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig through action. Ano yung kanyang ginawa? Ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan at sa lahat ng tao. Amen? Ang isa pang teaching ng ating Panginoon is to love even your enemy. Tignan natin in Matthew chapter 5, verses 43 to 44. It says, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy." Ano sabi doon? Love your neighbor and hate your enemy. Hindi ganyan ang pagtuturo ng Panginoon, kundi, tignan natin sa verse 44. "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Amen? Amen. Oo, mas madaling mahalin yung mga alam mong mahal ka. Di ba? Napakadaling mahalin yung mga taong alam mong mahal ka. But how about those people who persecutes you, against you, hurt you, rejected you, discouraged, and disappointed you? Remember, even to them, Christ died for all and loves them. Amen? Kaya nga unconditional and sacrificial ang kanyang pag-ibig. As a true Christians, believers and followers of the Lord Jesus Christ, let us demonstrate that love to other people also. Amen? Not just words, but through actions. Our last point is God's love is eternal and unchanging. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi nagbabago. Tingnan natin sa Psalms chapter 136, verse 26. In NIV version, New International Version. It says, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." The point here is, God's love is enduring, not dependent on circumstances or time. Ang pag-ibig ng Diyos ay matiisin o matatag, hindi nakadepende sa mga pangyayari o panahon. In Psalms chapter 136, celebrates God's steadfast love that lasts forever, highlighting His faithfulness throughout history of His people. May I request
to all of you to stand up. And kindly prepare Sister Lani yung whole chapter of Psalms, chapter 136 in NIV version na. Okay, may gagawin tayo. Ano po? Ganito ang gagawin natin. Babasahin ko yung first phrase. Andiyan na ba? Ayun. Okay, doon sa period, yun yung first phrase. Yung sumunod dyan is the second phrase. Okay? Babasahin ko yung first phrase, then kayo yung second phrase. Example, sa verse 1, first phrase, give thanks to the God of heaven. Then kayong lahat ay babasahin ang second phrase. Okay? Then verse 2, ganun din. Ako yung first phrase, kayo yung second phrase. Then so on and so forth. And then sa verse 26, ay sabay-sabay nating basahin ng malakas ang second phrase. Amen? Maliwanag? Okay, let's start reading. Verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders. His love endures forever. Who by His understanding made the heavens. His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters. His love endures forever. Who made the great lights. His love endures forever. The sun to govern the day. His love endures forever. The moon and stars to govern the night. His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt. His love endures forever. And brought Israel out from among them. His love endures forever. With a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. To Him who divided the Red Sea asunder. His love endures forever. And brought Israel through the minds of it. His love endures forever. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea. His love endures forever. To Him who led His people through the wilderness. His love endures forever. To Him who struck down great kings. His love endures forever. And killed mighty kings. His love endures forever. Sihon, king of the Amorites. His love endures forever. And Og, king of Bashan. His love endures forever. And gave their land as an inheritance. His love endures forever. An inheritance to His servant Israel. His love endures forever. He remembered us in our low estate. His love endures forever. And freed us from our enemies. His love endures forever. He gives food to every creature. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Kahit na kayo po, mga kapatid. Praise God. Kailangan maunawaan muna natin itong Psalms chapter 136. Itong Psalms chapter 136 ay nagbibigay sa atin ng isang clear picture kung ano ang itsura ng nagpapanatili na matatag na pag-ibig ng Diyos sa harapan at sentro sa kwento ng buhay ng mga tao ng Diyos. Himay-himayin natin in verses 1 to 3, nagsimula ito sa pasasalamat sa Diyos. Kung mapapansin ninyo sa verses 1 to 3, puro give thanks dyan ang simula. In verses 4 to 9, ay binibigkas ang kasaysayan ng Israel mula pa sa paglikha ng mundo. In verses 10 to 16, ay hanggang sa Exodus o paglabas nila mula sa Egypt. And in verses 17 to 22, ay tungo sa lupang pangako or to the promised land as their inheritance. Ngayon, anong napansin nyo dito sa Psalms chapter 136? Amen. Bakit ko ipinabasa sa inyo? Paulit-ulit na binibigkas sa bawat verses ang mga salitang His love endures forever. Sa Tagalog, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanpaman. Amen. Ilang ulit na binibigkas ang mga salitang His love endures forever?
Doon sa Psalms chapter 136. Amen, no? Kasi 26 verses na yun, di ba? A total of 26 times. Ang pag-uulit na pagbigkas nito ay nakakakuha ng ating attention ulit sa Diyos. Amen. Mas maganda na yun lagi ang ating nasa isip at binabanggit. His love endures forever. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng nangyari sa kasaysayan ng Israel ay may purpose at nakatali sa matatag na pag-ibig ng Diyos. Kahit sa paglikha or creation, sa pagligtas mula sa kanilang pagkaalipin sa Egypt, doon sa kanilang kabuhayan sa ilang or wilderness, hindi sila pinabayaan ng Diyos. God is their provider. Sa kanilang pamana ng lupang pangako or their inheritance of the promised land. And in verses 23 to 26, through good and bad, thick and thin, kasalanan at pagdurusa ay tinutupad pa rin ng Diyos ang kanyang mabubuting layunin sa kanyang mga tao. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. Maalala ko tuloy yung kanta na your goodness is running after me. Di ba? Yung kabutihan ng Diyos humahabol sa atin. Amen? Tayo lang yung lumalayo minsan. Praise God. Even to us personally, we are experiencing His love and goodness. Ano man ang nakaraan mo, madilim, marumi, maaring hindi ka tanggap-tanggap sa paningin ng iba, but His love endures forever. Sobrang malungkot ka man, His love endures forever. Nagkasakit ka man, His love endures forever. Nangangailangan ka man, His love endures forever. Amen? Amen. Nireject ka man, bumagsak ka man, nagkasala ka man, at parang gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Praise the Lord. Amen? At kung ano-ano pang mga mahihirap at mabibigat na kalagayan at situations mo, always remember, His love endures forever. Tapat ang kanyang pag-ibig kailanman. Amen? Amen. Amen? Praise God. Bilang mga Kristiyano, ipakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa iyong mga pangako or by staying faithful in your commitments. Kasi tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran kahit na sa mahihirap na panahon. Kaya ang point natin dito, God's love is enduring, not dependent on circumstances or time. Kahit sa anong season ka man ngayon ang iyong buhay, ng iyong buhay. Bad season, good season, anumang season yan, still, God loves you and His love endures forever. Amen? O nananatiling tapat kailanman. We need to encourage others sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Kahit na ang pag-ibig ng tao ay nagbabago o nawawala. Kung mayroon mang pag-ibig na hindi bibigo sa iyo, yun ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi ka iiwan nito kahit iniwan ka na ng iba. Praise the Lord. Shout out sa mga iniwan. Praise God. Dito na ako magtatapos, mga kapatid. Maraming tumawa doon. Maraming nakarelate. Praise God. Iniwan na naman si Kuya Eddie? Pabihira, Kuya Eddie, ha? Okay, dito na ako magtatapos, mga kapatid. God's love story with humanity is the greatest love story ever told. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na sinabi kailanman. Amen? Hindi yung mga alam mong love story lang sa movies. Ano po? His love versus us, o ang kanyang pag-ibig ay humahabol sa atin, sacrifices for us, acts on our behalf, and His love endures
forever. O ang kanyang pag-ibig ay nananatili kailanman. Let us remember that God's love is the ultimate example o ang pinakasubdulang halimbawa for our relationships. Amen? Sa ngayon, ano kaya ang pinakamagandang love story or the greatest love story na napakinggan mo? Is it God's love story with humanity? If yes, dapat excited ka ring ikwento ito sa iba dahil na-experience mo mismo ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? At dapat hindi ka magsasawang ikwento o ibahagi ito sa iba. Kung magchichismis ka lang din, ito na. Nakapag-evangelize ka pa. Di ba? Dahil hindi ito panandali ang kwento ng love story, kundi eternal o walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao. Mag-iwan ako ng isang challenge. Dito ako magtatapos. Mag-iwan ako ng isang challenge sa bawat isa sa inyo. Patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Ito po yung challenge. Paano mo maipapakita ang parehong pagmamahal ng Diyos, which are sacrificial, active? Pag sinabi nating active, ibig sabihin ay may kalakip na gawa na pag-ibig, and enduring, matiisin, doon sa mga taong nakapaligid sa iyo araw-araw. Magsitayo tayong lahat, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Let me end it with a simple prayer lang. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Your love never fail us. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal, dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, na anuman yung sitwasyon namin ngayon, kalagayan namin ngayon, still, andyan ka na humahabol sa amin sa iyong pagmamahal. Help us na to realize yung mga hindi nakakaayang nagagawa namin, Panginoong Diyos, upang matanggap namin ng buo ang iyong ino-offer na pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Forgive us, Panginoong Diyos, sometimes we refuse to accept your love. Sometimes we are running, Panginoong Diyos, sa iyong mga pagtawag, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal, sacrificial, unconditional, and enduring love. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami na makita ito sa aming buhay at maibahagi ito sa iba at aming maipamuhay. Ang iyong pag-ibig na siyang halimbawa ng tunay na pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen. Amen. Ay, pinabalik sa ating pagkakita sa iyo. Praise God! Maraming salamat po, Pastor, sa iyong mga binahaging salita ng Diyos. Napaka-bless po ng mga narinig natin, mga kapatid. Di po ba? God's love endures forever. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Amen. Hindi nagbabago at tapat kailan paman. Amen? So, nasambit nga ni Pastor, lumayo ka man sa Panginoon, mag-backslide ka man, hahabulin ka pa rin. Amen? So, yan ang sa mga problema natin, yan ang power of God's name. Isipin mo lang siya, yun ang magbibigay sa'yo. Di ba? Isipin mo lang siya, mag-pray ka lang. Pero yun ang kapangyarihan ng Panginoon, nagbibigay siya sa'yo ng lakas. Kahit walang wala ka na. Amen? Amen. Nahiya ako kasi, kaya bira lang kasi tayo dito. Anyway, good afternoon again mga kapatid. Nagpapasalamat lang ako sa mga blessings, no? Kumbaga, tawag nito. Kasi, lingid man ang karamihan na kami mag-asawa is naghahanap kami ng bahay. Sobrang struggle din kasi na dumaraan kami for how many nights na uwi kami ng gabi para lang maghanap kasi dahil sa trabaho niya na sa Damam na. Anyway, praise God, nakakita kami kagabi and thank you Lord.
And malapit lang sa ano niya, harap lang talaga sa trabaho niya. And second thing, yung mga pangailangan ko namin mag-asawa, blessings, financial is provide naman ni Lord. And salamat sa mga kaibigan na tumulong sa pamagitan sa mga may dagdag ba daw siyang ref, pero kahit masama yung loob ko, salamat. Kahit binigyan mo na ako ng aircon at washing, pero wag na yung ref, masyado abusado na ako eh. And yun po, alam ko naman na may mga kaibigan tayo na hindi ko man pangalanan, no? May mga kaibigan tayo, may gagamitin sa Lord ng mga ibang tao para i-provide yung mga pangailangan. So, patuloy lang tayo mong paggamit mga kapatid. Hindi man sa atin ibabalik yung blessings, sa paglingkod natin, isalin lahi ito eh. Ang blessings is hindi man sa atin, doon sa mga pamilya natin, hindi man financially, at least healthy yung family natin sa Pilipinas. Tugan pinag-glory po mga kapatid. Dong, tumayo nga naman. Huwag muna. Kumpletuhin mo na yung 3 wise men. Ayan, praise God, hallelujah. Tuloy ng Panginoon. So, medyo mahaba ito sa akin, bro. Mga 3 hours. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon nung una, yung sa sinabi nga ni Pastor kanina, that the love of God endures forever. Kahit anong season pa yan, di ba? Good season, bad season, Juma season, Marco season, Chavit, ay season pala yun. Ayun, praise God. So, ganito mga kapatid, nag-struggle din ako last few days, last week, dahil dun sa in-apply ko na, na something sa kumpanya. And then, medyo in-ignore ako ng konti ng mahal kong boss. Kunti lang naman, hanggang sa nag-decide ako na pitikin ng konti. So, nung napitik ng konti, nag-usap din kami ng konti, at nagkaroon kami ng big bang na decision. So, tomorrow, sa gabi, ang flight ko, papuntang Pilipinas. Action ako. At pabalik ako, inshallah, God's will, sa May. Sa May na po, balik ko mga kapatid. So, nandito naman yung ating mga kapatid na talagang active sa ating panambahan. Pangalawa, na-realize ko na talagang napakabuti ng Diyos. Alam mo mga kapatid, kasi lahat ng mga inaalala mo na mga yung mga halimbawa iniisip mo na mag-short ka sa mga budgets mo, at pinipray mo sa Panginoon, Lord, sana hindi ako magkakaroon ng mga shortage. Gumamit ng Panginoon ng mga tao. Kumbaga, hindi na kailangang i-mention yung mga tao na yun. Basta gumamit siya ng mga tao na talagang sila pa yung nag-offer ba. Nakaka-overwhelm sa puso na may mga tao na yun. So, salamat sa Diyos dahil sa kanilang mga buhay dahil ginamit sila ng Diyos. At saka yung hinihiling ko rin sa kumpanya, medyo hindi man yung pinaka-full na kinuha ko, yung na binigay, yung kinuha kong benefits, swabe naman kumbaga. Swabe naman. Ha? Hindi naman, gano'n lang. So, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. His love endures forever. Nagalan mo no kasi hindi ka laging Ayan, magandang umaga po sa tanghali na pala, no? Magandang tanghali sa ating lahat mga kapatid. At maraming salamat na kayo po ay nakadalo muli sa gawain. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lagi po ako nakakadalo. Tsaka napaka-blessings po sa pang-araw-araw po dahil hindi na po ako nagkakasakit. Dahil, ang Panginoon ay lagi pong kasama ko sa buhay. At lagi akong nagdadasal sa Panginoon na bigyan ako ng kalakasan sa pang-araw-araw. Yun po, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng nagbahagi ng salita ng Panginoon, lalo po sa pastor natin. Napakasipag po ng pastor at siyempre, pangalawa lang tayo sa kagwapuhan lang yan. Mahirap kasi pantayan natin eh, baka wala nang magsabi na gwapo tayo eh. Pero, ewan ko, sinong naggupit sa akin? Binawasan yung taas eh, Lord. Thank you sa lahat, Lord. Naging gopo ka. Opo eh. Dahil anak tayo ng Panginoon, dapat maging gwapo din tayo sa ang blessings po ng Panginoon ay palagi pong binibigay sa atin yan. Kaso yung iba kasi hindi po nila nararamdaman yun eh. Ayun po mga kapatid. Lalo na po sa yung pagdadasal natin,
Yung hininga natin sa pang-araw-araw, blessings na po yun. Dahil hindi po natin alam na kinabukasan di ba? God is also provide all the things, di ba? Dahil yun sa Panginoon, kasi binigyan niya ako ng katalinuhan. Di ba? Ayan po, sa Panginoon lang ako. Dako sa ating benediction, may I request Brother Glenn to come in the center. Ipag-pray natin itong ating kapatid for his safe travel bukas ng gabi. Okay, Panginoong Diyos, salamat po muli sa sandaling ito. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Bro Glenn. Panginoong Diyos, amin po ipinagkakatiwala sa iyo, inilalapit sa iyo ang kanyang safe and sound travel, Panginoong Diyos. Bukas ng gabi, simula dito sa Dammam hanggang sa bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Tungo sa kanyang probinsya, Panginoong Diyos, pakaingatan mo po ang kapatid na ito, Panginoon. Ano man yung plano mo para sa kanya, ay siyang matupad, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. Maraming salamat sa buhay ng aming kapatid na ito. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen.